mini-vlog ko kahapon at malapit na nga rin palang maghapunan. Siguro mag-aalas 5 na yung oras dyan. Kaya ayan, nagsaing na nga rin ako. Tulog pa naman dyan si BBC yan. Kaya nagsaing na nga lang din talaga ako. Hinugasan ko nga lang pala ng 2 beses ang bigas. Tapos nga, ay naglagay na nga rin pala ako ng suka. Para hindi nga rin agad mapanis yung kanin. Mula rin kasi nang masubukan ko yun na talaga ang ginagawa ko tuwing magsasaing nga ako ng kanin. Nakabili nga pala ako ng isda. Kaya ayan, nanghingi nga pala ako ng malunggay. Tingatalong ay nanghingi na nga rin ako sa may-ari. Pagpatawad nyo na ang mema nyo dahil nabubuhay na lang talaga ako sa palaging humihingi. Char! Sasabaw nga kasi ako ng isda kaya naisipan ko na lagyan na nga lang din ng malunggay. Naubos ko na nga rin kasi yung tanim ni mama na talbos ng kamote. Ginisa ko nga lang pala muna dyan ang luya at sibuyas at katapos nga ay naglagay na nga rin ako ng tubig. Naglagay na rin ako ng mga pampalasa katulad ng asin at bitchin. Nang kumulo na nga rin pala ang tubig, ayan, sunod ko rin namang inilunod ay itong ang mga isda. Sinunod ko na nga rin pala itong dahon ng malunggay at menekos-mekos ko nga lang pala yan. At nang okay na nga rin pala ang pagkakatimpla ko, makalipas nga rin ang ilang minuto at naluto na nga rin itong aming ulam ni Kuya Tantan. Sunod ko rin namang inasikaso ay itong ang aking papaksiwin. Naglagay nga lang pala ako dyan ng bawang at luya at dahon ng laurel. Naglagay na nga rin pala ako ng paminta at syempre hindi mawawala itong ating suka. Naglagay rin pala ako ng asin at bitchin at pati na nga rin tubig. Gustong gusto ko pa naman sa paksiw ay napakaasim nga at talagang napakadami ng suka. Anyway, ito nga palang ganap namin na lumabas nga kami ng bahay para magpainit nga kami at ngayon ko nga lang naidit. Tuwang-tuwa nga dyan si Kuya Tantan dahil nakalabas na naman nga ng bahay. Kung tatanungin nyo lang talaga ako mga mema ko, itong si Kuya Tantan minsan kapag lumalabas ng bahay ay ayaw na nga rin umuwi. Ang ending, kapag inuuwi nga sa bahay ay palaging umiiyak at nagwawala. Naboboring din siguro siya sa loob ng bahay dahil kapag naglalaro ay siya lang talagang mag-isa. Tingnan nyo nga naman itong mukha ni BBC yan at napakalapad na nga rin. Anyway, alas 6 pa lang yan dyan ng umaga pero alam nyo, napakasakit na nga rin ng sikat ng araw. Pupunta nga sana kami doon kay nanay, ang kaso nga lang ay wala ngang tao. Kuya Tantan naman, sabi ko nga sa kanya ay dalian na nga rin niya sa paglalakad dahil alam nyo, napakabagal ngang maglakad. Ito talaga ang kinagandahan dito sa probinsya, no? Makakakita ka ng magagandang tanawin na walang bayad, libre lang at napaka-presko pa ng hangin. Napagod na nga itong si Kuya kaya ayan, tignan nyo nga naman ang bata. Sa totoo lang, napakaganda talaga at napaka-preskong tingnan kapag ganyan nga ang kapaligiran na nakikita mo. Sa cities, hindi ka talaga makakakita ng mga ganito dahil ang karamihan na makikita mo ay matataas na building. Kaya pala madami ang bumibili nito dahil alam nyo, napakaganda talaga nitong 12 pieces kitchen utensils. Anyway, binuksan ko na nga rin agad dahil sino ba naman kasi ang hindi mai-excite kapag ganitong parcel nga ang dumating sa'yo at napakaganda at napaka-aesthetic pa. Silicone material nga pala ito mga mema ko at tamang-tama nga ito. Kung ang ginagamit nyo nga mga kawali sa pagluluto ay non-stick, mas maganda nga pala itong gamitin para hindi nga magagasgasan at masira agad. May iba't ibang kulay nga pala itong mga mema ko pero eto, ang pinili ko nga ay puti. Gusto ko rin kasing ma-achieve ang pagiging team puti at team kahoy. Char! Oy, alam ko na gusto nyo rin to. Huwag kayong mag-alala, yung link nasa comment section or nasa yellow basket.